Hello mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-anak. Magandang gabi po sa inyo. Magandang umaga rin sa mga umagang oras. Magandang tanghali. Magandang hapon. Kumusta po kayong lahat, mga kaibigan, mga kapatid, kamag-anak? Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan na daratnan o inaabot nitong ating pong pagtalakay ng salita ng Diyos, rightly dividing, mula sa King James Version of the Word of God. Ako po ay nagpapasalamat na meron po tayong ganitong pagkakataon upang muli ay makapag-iig, makipag-ugnayan sa bawat isa. Hindi sa paraan po na tayo po ay magtalo o kaya naman ay makipagbangayan, kundi ito po ay pagkakataon upang tayo po ay magtulungan sa pagsasaliksik, sa pagpapalaganap ng katotohanan mula sa dalisay, perfect na salita ng Diyos. At ngayong linggo, mga kapatid, ay ating pong pag-uusapan ang theme na pinamagatang Waiting for Christ. Until when? Paghihintay sa ating Panginoong Jesucristo hanggang kailan? Ito rin po ay may kaugnayan sa ating pong theme last Sunday na pinamagatan pong The Day of the Lord. Has it nothing to do with the body of Christ? Bago po tayo mag-umpisa ay nais ko pong basahin sa inyo ang talata na kung saan hinango ko po yung ating pong theme ngayon. Ito po mula sa sulat ni Paul sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 5. And the Lord direct your hearts into the love of God and into the patient waiting for Christ. Bilang Ama, kami po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan at katapatan sa mga salita mo na mapagkakatiwalaan, hindi po sa salita ng tao at karunungan ng tao, kundi sa mga dalisay mong salita. Kami po ay naniniwala na hindi po kami ililigaw nito, kaya tulungan mo po kami sa aming pag-aaral, maging consistent po kami at masigasig sa pagsasaliksik, hindi upang ipakita ang aming karunungan, kahusayan sa iba, kundi alamin ang katotohanan at mamuhay kami ayon dito upang maluwalhati ka at maluwalhati din po ang iyong salita sa amin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Excuse me po. Dahil po na aking nasabi, ang ating pong theme ay Waiting for Christ. Until when? Hanggang kailan? Noong nakaraan ay una sa lahat, nais ko pong magpasalamat sa mga nagbigay ng komento sa ating ginawang pag-aaral. Sa kabila ng kayo po ay abala rin at may mga maaaring mga activities sa inyong churches o sa inyong spiritual life, nagbigay po kayo ng panahon upang magbigay ng komento. At naiintindihan ko po yan, mga kapatid. I'm expecting and anticipating na kapag tinalakay po natin itong maselang topic na ito or theme na ito, very controversial, ay meron pong ganyang mga comment. Pagpaumanhin po ninyo kung magbibigay po ako ng konting background sa aking sarili. But it doesn't matter anyway. Hindi po ito para itaas o iangat ang aking sarili. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin personally, ay galing po ako sa pagtuturo ng mga bagay na akin pong ipinapahayag sa inyo. At over the years ng aking pag-aaral ay sinikap ko po na tuklasin kung ano po ba ang tama, hindi dahil sa meron po akong hindi po dahil sa mga theological backgrounds na aking pinanggalingan ay mananatili po akong tapat doon. Ang aking adikain, ang aking nais at desire, prayer sa Panginoon ay hindi po ako matali o mailagay sa bondage ng religion or alinmang doctrinal statement or alinmang panhiniwala na ipinasa sa akin na hindi ko po sinaliksik nung una. Hindi po kaila sa atin na may mga taong nag-impluwensya. Ang ilan sa atin ay galing ng Bible School, kagaya ko po, at may mga librong nabasa, inaral, sinundan at pinagtiwalaan na yun na po ang tama. At hindi rin po kaila na kahit sa aking sarili, sa loob ng humigit kumulang 10 taon ay gumagamit po ako ng chart sa pagtuturo, sa pag-aakalang yun po ay perfect at wala pong mali, wala pong sablay.
So, yan lang po yung konting background, mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak. Again, it doesn't matter. Ang mahalaga, kung ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos sa ating pong napaka-controversial na topic na pinag-aaralan. Alam ko po, magre-react ang mga kapwa ko naniniwala na ang body of Christ ay nagsimula kay Paul at merong ibang destiny, ang heavenly places. Iba tayo sa Israel, hindi po tayo Israel. Tayo po ay destined to inherit the heavenly places, if I may say that, in God's heavenly kingdom, na kung saan ako po ngayon ang ating Panginoong Kristo bilang head of the body. Tayo po yon na may kaibahan sa kingdom or earthly kingdom, we will say, kingdom of heaven to be established on earth as promised by God, no? Batay po sa tinatawag nating Davidic covenant or yung covenant na ginawa ng Diyos kay David para sa Israel tungkol sa trono at sa kahariang walang hanggan doon sa land na ipinangako kay Abraham dito rin po sa lupa. So, iba po yung group of people na kung saan ang Diyos ay may dealing ngayon. Tayo po ay tinatawag na church, the body of Christ. Okay. So, naniniwala rin po ako na may distinction ang tinatawag na prophecy and mystery. But of course, hindi po ito batay sa chart. Nalilinawin ko lang po mga kapatid, ano po? Maging itong aking pagtuturo ay wala pong sinusundang chart, no? Hindi po ako gumagamit ng chart ngayon. Pasensya na po sa mga gumagamit. But I decided that words are enough. Yung words po ng King James version of the Word of God ay enough. Ako'y naniniwala na ang Diyos ay nagbigay ng kanyang mga salita at yan ay nakasulat na sa pages of the Scripture. So, the Holy Ghost teaches through words written down in the pages of the Word of God. So, yan po yung ating pinagbabatayan ngayon at naniniwala po ako sa paraang sinabi ni Paul sa pag-aaral ng mga kasulatan o ng Word of Truth, rightly dividing, ayon sa 2 Timothy 2:15. Okay. So, magkaroon po tayo mga kapatid ng pagkukumpara sa ilang mga bagay, paglilinaw. Ano po? Ulitin ko, salamat sa mga tanong. Subalit, hindi ko po masasagot ng isang oras, okay, ng isang pagtalakay, yung mga tanong na yung mga comment na yon. Salamat po at gaya ng aking binanggit, magkakaroon po ako ng contextual na pagtalakay sa 1 Thessalonians 5. Magsisimula po tayo sa verse 1, magkakaroon din po tayo ng pagtalakay sa Matthew 24. Okay, we will go over the context dahil napakahalaga din po yan about the coming of Christ. Okay, and then kasama na rin po ang Daniel chapter 9. May mga pagtalakay na po ako dyan, pero babalikan po natin dahil related po lahat yan. Ang 2 Thessalonians chapter 1, napakahalagang chapter dahil 1 and 2 Corinthians, sinulat po ni Paul yan, Thessalonians, magkasunod po na sinulat ni Paul yan sa mga taga-Thessalonica. At halos pinaniniwalaan ng lahat na yan ay kasama sa mga naunang epistles ni Paul. At ang issue sa mga epistles na yan, sa 1 and 2 ay coming of our Lord Jesus Christ. So napakahalaga ng 2 Thessalonians 1. Sa mga kaibigan, kapatid na nagsasaliksik, pakibasa po ang 2 Thessalonians 1 at pag-aralan nyo mabuti dahil makikita nyo dyan kung ano po ang ibig sabihin ni Paul sa mga talatang yan. And then sa chapter 2, continuation po yan again ng coming of our Lord Jesus Christ. So sa buong dalawang magkasunod na sulat ni Paul sa mga taga-Thessalonica, ang main theme or main subject is yung coming of Christ. Mula sa chapter 1 ng 1 Thessalonians 1:10 to wait for His Son from heaven. And then sa chapter 2, nandun po ulit yung coming. No? Sa huling, hindi ako nagkakamali, 3 verses no? ng 1 Thessalonians 2. And then sa chapter 3 verse 13, nandyan uli yung coming. Chapter 4, nandyan po yung coming when we will meet the Lord in the air, we shall be caught up. Coming din po yun. Nandun po yung salitang coming of the Lord, mga kapatid. Ano po? And then sa chapter 5, ganun din po. Nandun din po yung coming. The day of the Lord cometh as a thief in the night, na maaaring tingin natin ay iba. Pero still, coming pa rin po yun, mga kapatid. Ano? Then chapter 1 ng 2 Thessalonians
ay again, coming ang pinag-uusapan from verse 8 to verse 10, particularly verse 10, when He shall come. So may context po yan, yung coming na yan. At tayo po ang kausap, member ng body of Christ. 2 Thessalonians chapter 2, verses 1 and 2, coming of our Lord Jesus Christ. Nandyan po yung by our gathering together unto Him, na yung coming na yan ay tinawag na Day of Christ. So mismong konteksto ng 2 Thessalonians 2, no? From the first 3 verses, mga kapatid. And then sa 2 Thessalonians chapter 3, no, last chapter, eto nga, binasa natin. Waiting, and the Lord direct your hearts into the love of God and into the patient waiting for Christ. So, of course, ano pong hinihintay natin? Yung coming pa rin ng ating Panginoon Kristo. So, throughout the chapters, ang 1 Thessalonians ay may 5 chapters, ang 2 Thessalonians ay may 3 chapters. Sa lahat ng mga chapters, nandyan po yung coming. Issue po yung coming, Day of Christ, Day of the Lord, yung gathering natin, nandyan po sa dalawang magkasunod na sulat na yan, mga kapatid. Ayan. Kaya, para sa akin, gaya ng aking sinasabi palagi, iniiwasan ko pong gumamit ng mga man-made terms, theological terms. Hindi ko po ginagamit yung salitang rapture. Kung ginagamit ko man for language of accommodation purposes lang. Pero hindi po yan makikita sa Word of God. Kaya para sa akin, I will be using exact expressions, words mula sa Word of God. Hindi po natin sila pwedeng palitan, mga kapatid. Hindi po tayo ma-edify kapag theological terms. Ang makapag-edify sa ating spiritual life ay walang iba kundi the very words of God, yung pure Word of God, mga kapatid. Now, may mga paniniwala, okay, at sana hindi po ikagalit to ng mga kaibigan, kapatid natin, kung maiba po kayo sa akin at iba po itong aking isinishare sa inyo, ay hindi po ito nilalayon ng pagtalakay na ito na makipag-away, makipagbangayan, makipagtagisan ng talino sa inyo, mga kapatid. Ano po? May mga naniniwala na may dalawa daw first comings, dalawang unang pagparito ang Panginoong Kristo. Merong first coming na para sa Israel at may first coming din na para sa body of Christ through Paul. Ano po? Pero pakitingnan po ninyo, mga kapatid, kung yung bang pagpapahayag ng Panginoong Kristo kay Paul ay tinawag ba yun mismo ng Word of God na coming? So, ginamit po ba ni Paul ang salitang coming nung magpahayag sa kanya ang Panginoong Kristo? O ang ginamit ay appearing? Ayan, sa 2 Timothy chapter 1 verse 10 ay nag-appear. Sa Acts chapter 26 verse 16 to 18 may appearing. Doon po sa Acts 9, ang cross-reference, nag-appear ang Panginoong Kristo kay Paul. Pero hindi po ginamit ang coming. So sa coming ng ating Panginoong Kristo, tiyak na may appearing dahil may glorious appearing. When He shall appear, then ye shall also appear with Him in glory. Colossians 3:4. Titus 2:13, yung nakot ko po kanina. Pero hindi lahat ng appearing ay matatawag na coming. So ayan, titignan po natin sa kasulatan. Ano po, kung totoo po bang yung coming na sinasabi ng prophecy na patungkol sa Israel, walang kaugnayan po sa atin. Doon po muna tayo sa tinatawag na first coming. Halimbawa, mga kapatid. Tunghay po tayo sa prophecy. Sa Isaiah 7:14, therefore the Lord Himself shall give you a sign, behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. So, dito malinaw na ito ay prophecy tungkol sa isang birhen na magbubuntis. At alam na natin kung sino ang katuparan nito, si Mary. Pumunta ka sa Matthew chapter 1 at Luke, ano po, ay cross-reference niya o kaya parallel passage niya ay nagbuntis nga talaga si Mary, no? At some at least 700 years, okay, bago pa ipinanganak o nagbuntis si Mary, ay may prophecy na tungkol sa bagay na ito. Prophecy ni Isaiah. Ano po? At sa Matthew 1:23 nga, behold, the virgin shall be with child. Ito na, yung sinabi ni Isaiah, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. So, clear yan. Israel ang issue sa prophecy, natupad, no? Wala pa po ang dispensation of grace, wala pa ang body of Christ.
Isaiah 9:6, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. So dito po sa verse na ito ay malinaw, mga kapatid, na again, prophecy about the coming of Christ. Pero notice na hindi lamang po first coming ang issue dito. Yung pong unang bahagi, unto us a child is born, a son is given, ay nangyari. Way back dun sa Matthew, Mark, Luke, and John. No? Nandun na po yung katuparan yan. But the second part of the verse, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor. At yung susunod na verse, no? The increase of his government, there shall be no end. Hindi pa po nangyayari yan dahil ang katuparan yan, mga kapatid, ay dun sa tinatawag ng salita ng Diyos na 1,000-year reign of Christ na binabanggit ng Revelation chapter 20. So, dito sa Isaiah 9 ay may division. Meron pong application ng rightly dividing dito. Word of truth ito. At bagamat iisang verse ay hindi po nangyari sa iisang panahon. Kaya hindi po natin maiiwasan, mga kapatid, na paniwalaan ang sinabi ni Paul na meron para sa time past at meron sa now at meron sa to come. Kung saan binabanggit po ng Hebrews chapter 2. Ano po? Verse 5 at saka 6:5. So, alam natin na literally hindi pa nag-ahari ang Panginoon gaya ng kanya ipinangako sa Israel, gaya ng sinasabi dito sa Isaiah. So, 1,000 taon na ang nakararaan, hindi pa nagaganap itong sinasabi ng Isaiah 9:6, yung ikalawang bahagi. Ganun din po sa Isaiah 61:1 and 2, common na po sa atin to. Dito ay inihula ni Isaiah tungkol sa magiging ministry ng Panginoong Jesucristo sa bansang Israel. The Spirit of the Lord is upon me, because the Lord hath anointed me, verses 1 and 2 po ito, to preach the good tidings unto the meek. He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord, and the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn. So dito sa verse 2, mga kapatid, yung 1 and 2, natupad po yan sa Luke chapter 4. Okay? Sa verse 18, nag-stop po ang Panginoong Jesucristo. Dito sa verse 2 ng Isaiah 61, tumigil po siya doon sa the acceptable year of the Lord. Nakama dito, piniryudan niya sa Luke chapter 4. At yung the day of vengeance, hanggang ngayon, hindi pa nangyayari. So, isang verse lang, mga kapatid. Say, for example, verse 2 ay merong malaking gap. May magkaibang period of time ang fulfillment, kung saan mafu-fulfill, ang fulfillment ng ng tinatawag na acceptable year of the Lord. Na-fulfill yan sa panahon ng Panginoon. Pero the day of vengeance of our God ay sa kalawang coming ng ating Panginoon Jesucristo. Doon nga sa day of the Lord na marami rin dito sa book of Isaiah, mga kapatid. Ano po? So, ang point ko lang po, may punto dito sa prophecy ay may prophecy tungkol sa coming ng ating Panginoon Jesucristo, first coming in relation to Israel, at dito nakikita na rin natin pati yung kanyang second coming in relation to Israel. Prophetic po yan. Ganun din po sa Isaiah 53. Itong Isaiah 53, yung whole chapter ay prophecy po ito tungkol sa cross of Christ, yung physical events. Kung nais nyo pong gamitin ko yon for the sake of explaining it, no? Yung physical events of the cross, dahil may description doon kung paano mag-suffer ang Panginoon. Yung kanyang katawan, yung kanyang kaluluwa din, dahil may binabanggit dyan na nag-suffer yung kanyang kaluluwa, no, at the cross. So, dito, halimbawa, sa verse 11 na lang po, to save time. He shall see of the travail of his soul. Ito is speaking of Christ. And shall be satisfied. By his knowledge shall my righteous servant, yung righteous servant, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, justify many. Many po, hindi po justify all. Dahil wala sa isip na isa ang body of Christ, kundi ang bansang Israel. No? For he shall bear their iniquities. Israel po ito. So, issue dito ay Israel. Pero it cannot be denied na ito ay tungkol sa coming of Christ in the flesh. Gaya ng sinasabi ng John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh. John 1:14. So, first coming yun. Pero lahat ng yun ay may kaugnayan sa bansang Israel. Okay?
Hindi pa in view ang body of Christ. Okay, dahil kept secret nga yung nireveal kay Paul. Pero, yung po bang coming ni Kristo na yon, yung unang pagparito niya sa Israel, wala po bang kaugnayan sa atin? Wala po bang binanggit si Paul na reference tungkol sa first coming of Christ na nauukol naman o applicable sa body of Christ? Tingnan po natin mga kapatid, halimbawa. Of course, marami pong verses yan, pero ilan lang. Halimbawa, Romans 8:3. For what the law could not do in that it was weak through the flesh, God sending His own Son, notice, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh for sin to condemn sin in the flesh. Ganun po nangyari ito. Pinadala ng Diyos ang mga kanyang anak in the likeness of sinful flesh. And the Word was made flesh. Sa John 1:14. Ang reference dito ay yung coming of Christ with the nation Israel. Pero, may revelation tungkol kay Paul na at that same coming, walang pagkakaiba, may application ngayon sa atin. Tayong kinaukulan ng mga member ng body of Christ. Okay? 1 Timothy 1:15. This is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Sino po yung tinutukoy po dito na came into the world? Ang Panginoon sa Kristo. Kailan po ito? Came into the world to save sinners. Of course, babalik ka sa Matthew, Mark, Luke, and John. Ang reference sa prophecy ay Israel, but merong kaugnayan sa atin. May revelation na ibinigay kay Paul na tayo naman ang kinaukulan. So, nandun pa rin yung distinction ng prophecy and mystery, pero mag-ingat po tayo. Mga kapatid, huwag nating sabihin iba yung coming ng Panginoon sa Israel at iba rin yung coming niya sa atin, yung first coming niya. So, dito malinaw mga kapatid. Marami pang mga verses. Isa pa sa mga verse ay itong 1 Timothy 2:5. Ano po? 5 and 6. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave Himself a ransom for all, to be testified in due time. So again, ang reference is yung coming. Pero sa prophecy, yung suffering na yun ay for many, ransom for many, ayon sa Matthew. No? Matthew chapter 20:28 or 26:28, kung di po ako nagkakamali, for many, pero dito ay for all. Pero the same coming. Ang reference ay yung suffering of Christ at the cross. At dito sa verse 7, whereunto I am ordained a preacher. Ayan. Yan yung mystery na inihayag kay Paul. At siya yung mga ngaral nito. But the same event, the same coming, the same suffering. Walang iba, mga kapatid. Two distinct people in two distinct dispensations, we will say. Ayan po, mga kapatid. And two distinct periods of time. Ayan. Nandun pa rin yung distinction. Pero, kung sasabihin natin magkaiba, iba yung first coming sa Israel, sa kanila lang yon, sa atin wala. Hindi po tama yan. Hindi po yan ang sinasabi ng mga kasulatan, mga kapatid. 1 Corinthians 15, ito po yung gospel na lahat halos ng mga rightly dividers. Ito po yung ipinangangaral at sinasabi naman ni Paul, no, batay dito sa mga verse na ito. At we have to believe na ito'y gospel na ipinangaral niya at tinanggap niya. No? Sabi niya sa mga taga-Korinto. No? And then, unulit niya sa verse 2, by which also you are saved, if you keep in memory what I preach unto you, unless you have believed in vain, for I deliver unto you first of all that which I also received. So, tinanggap ni Paul yan. Okay? Ano po yan? How that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried and rose again the third day according to the Scriptures. So, according to the Scriptures yan. At ang first application yan, ayon sa prophecy, according to the Scriptures, ay Israel. May iba po bang death, burial, and resurrection? Ang Panginoon para sa body of Christ? Wala. Pareho po. Parehong reference. Pero bakit sinasabi natin mystery yan? Nasa prophecy. Bakit naging kabahagi ng mystery? Now notice, dyan mismo sa verse 3, sabi niya, for I deliver unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins. So, sino yung for our sins? Sino po yung kinaukulan? Tayo na po ng mga member ng body of Christ. Mga Gentiles saved by grace through faith, naging member ng body of Christ. Nasa prophecy po ba yan sa Isaiah? Na yung kamatayan niya sa whole chapter ay may kaugnayan sa body of Christ. Ngayong dispensation, wala. For many lang po yung justification doon. Yung salvation doon, for many. But here,
Here is a prophecy, may revelation, binigay kay Paul, karagdagan, at ang issue, ang kinaukulan, body of Christ. Ayan. So, sana makita natin yung pagkakaiba. So, sa first coming, walang ibang reference. O yung coming ng Panginoon sa bansang Israel, yun din yung coming na binabanggit ni Paul, first coming, na nauukol sa atin ini-apply. Pero of course, may revelation for us, particularly, na wala doon sa prophecy about that first coming. Gamitin ko lang po yung salitang first coming para may paliwanag. What about yung tinatawag naman nating second coming? By the way, yung expression na second coming, wala talaga yan sa Word of God. No? I have to be honest. Pero sa Hebrews 9:28, binanggit po doon yung appear, when He shall appear the second time. At sa context na yan ay binanggit po doon yung unang pagparito ng Panginoon wherein He suffered at the cross. At that verse, no, sa Hebrews 9 ay ang issue naman ay yung appearing at the second time. He shall appear the second time. So yan, ikalawang pagpapahayag at yun ay coming, kung yun ang issue, yung event na yun, mga kapatid. Okay. Now, kung pareho yung coming ng Panginoon sa Israel, okay, yung first coming niya, at yun ay may kaugnayan din sa atin, batay kay Paul, wala pong ibang coming ang Panginoong Kristo. Wala pong ibang kamatayan ang Panginoong Kristo para sa body of Christ. Parehong reference po yan, mga kapatid. Isa yan, hindi po magkaiba. Okay, ulitin ko po. What about yung tinatawag na second coming? Dito po nagkakaroon ng problema o pagkakaiba o hindi pagkakaunawaan ng maraming mga rightly dividers na tinatawag. At dito po ay may debate, pagtatalo. Pero ulitin ko po, mga kapatid, sana po ay hindi po emotion ng ating pairalin. Sapagkat kapag umiral ng emotion, matatats yung ating damdamin, ay iiral po ang laman. Tayo po ang talo. So, sana matuto tayo na tumingin lang sa scripture at bago po tayo magbitiw ng mga salita, gaya ng sinabi ko, be objective, not subjective. Go to the issue. Wag na po tayo magkaroon ng side comments na para bagang eto kasi ganito na may personal na hindi po sana ganoon, mga kapatid, no, mga kaibigan, sana maintindihan niyo ako. Just go to the verse, kung ano yung hindi natin pinagkakaintindihan, i-point out sa verse, eto kapatid, ang aking nakikita, and then tumanggap din tayo ng comments. Hindi yung one-sided lang tayo at ayaw nating tumanggap. Ganun po yung estudyante na nag-aaral. Wala pang final authority kundi Word of God. Hindi po ako, wala sinuman. Walang walang magsasabing mas matalino o mas magaling ako. Wala pong magaling sa atin. Lahat po tayo ay walang alam. Word of God lang po ang totoo. Ayan, mga kapatid, ano po? So, itong Word of God lang po ang dapat nating pagtiwalaan, mga kapatid. Okay. So, since, ulitin ko, pareho yung reference ng first coming, may kaugnayan sa body of Christ. Yung coming ng Panginoon in the flesh sa Israel, meron din kaugnayan sa atin ayon sa mga binanggit ni Paul. Ano po? Marami po yan sa Word of God. Kay Paul particularly. What about yung second coming? Kaya na sinabi ko, maaaring aminado tayo na yung coming ng Panginoon in the flesh, yung death niya ay pareho sa atin. Pero dito sa coming sa ikalawang pagparito, magkahiwalay na. Yan po yung ating paniniwala ko. Humigit kumulang 10 taon at may chart pa po akong ginagamit. But I have encountered verses in Paul's epistles, mga kapatid, that really troubled me, troubled my mind. Hindi ko po hinayaang, nung binabasa ko po yung mga verses na yon, hindi ko po hinayaang yung aking pong doctrinal stand o yung aking dispensational chart kasi nagmarka sa isip. Ano po? Ang daling sabihin na ito ang tama batay sa chart. Mali ka batay sa chart. Ganun po yung judgment ko po. No? Hindi ka rightly dividing, mixer ka. Hindi pwede yan dahil sa body of Christ yan, sa Israel yan. Yun yung sinasabi natin pagdating sa coming. Pero napatunayan natin na sa first coming, iisa ang reference at walang iba. What about the so-called second coming or yung appearing of Christ for the second time? Yung bang mga expression na ginamit sa Word of God, sa Old Testament Scriptures at ginamit ni Paul ay magkaiba?
Sinasabi ba ni Paul sa kanyang mga sulat, may direct statement ba na may dalawang coming? Nagpahiwatig ba siya ng ganon? O interpretation lang po natin na may dalawang coming? Dahil yun po yung ating natutunan. Si Paul po ba hindi nagbigay ng detalye tungkol sa bagay na yan? Naintindihan ko po kayo. Pagdating sa expression na Day of the Lord, maaaring ang nasa isip po natin ay puro judgment o pagpapahirap, galit ng Diyos. Ano po? Dahil totoo naman, marami po tayong mababasa sa scriptures tungkol sa galit ng Diyos. First anger niya, wrath niya, destruction na darating sa Day of the Lord. No? Marami po yan. Gaya ng binanggit ko is, hindi ko nagkakamali na banggit ko 26 times na binanggit ang expression na Day of the Lord. Okay? At judgment nga ang issue. Then, pagdating kay Paul, ginamit po niya yung expression na Day of the Lord. Yun po yung aking pinatunayan nung nakaraan. Ano po? Nagkaroon po tayo ng comparative or comparing scriptures. Yung expression na the Day of the Lord or Day of the Lord ay hindi po exclusive sa prophecy. Pero yun po yung naitanim sa isip ko noon na hindi pwedeng yung Day of the Lord ay may kaugnayan sa body of Christ. But, mga kapatid, no, pakiusap, how can I go against the verses? Kung ginamit sa prophecy, ginamit din kay Paul, 1 Corinthians 5:5, 2 Corinthians 1:14. Kung papansinin pa po ninyo yung may expression na Day of our Lord Jesus Christ, Day of the Lord Jesus, ano po, or Day of Christ, Day of Jesus Christ, ano po? Nagkamali po ako ng quote noon sa Philippians. So, sa Philippians 1:6 is Day of Christ. Hanggang kailan na pagpapatuloy ng Diyos yung mabuting gawa niya sa atin? Until the Day of Christ. Pero at that same chapter, sa verse 10, Day of Jesus Christ. Dahil ba wala yung Jesus doon sa Day of Christ sa verse 6 ay magkaiba na? Sana isipin po muna natin, no? Dahil minsan, dahil nakita natin may pagkakaiba na expression, halimbawa, Day of the Lord doon sa Old Testament, then kay Paul is the Day of the Lord Jesus, nilagyan po ng pangalang Jesus, iba na ang tingin natin. Sino po ba yung tinutukoy na Lord? Doon po sa the Day of the Lord. Hindi ba obviously ang Panginoong Kristo? At nung si Paul na po nag-explain, may complete revelation, yung Lord na yon ay walang iba kundi si Lord Jesus. At sa ibang mga talata, no, ay ginamit na po yung the day of our Lord Jesus Christ. Halimbawa, sa 1 Corinthians chapter 1. So that ye come behind, verse 7, waiting. So, yan po yung ating pinag-usapan. Waiting for the coming of our Lord Jesus Christ, who also confirm you unto the end, that ye may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. Notice, yung mga expression dito na nandiyan po yung waiting. Ano po yung hinihintay? The coming of our Lord Jesus Christ. Take note, nandiyan po yung salitang coming. Okay? At bakit take note? Dahil pagdating natin sa ibang mga talata, kapansin-pansin po, meron yan. Hindi po sila magkakahiwalay. Ano po? Sa ilang mga talata sa buong kasulatan. And then, nandiyan din po yung mga katagang who shall confirm you unto the end. Ano yung the end na yan? Ayan, paano natin i-define? Anong ibig sabihin? Okay? Maaaring isipin natin unto the end bago yung 70th week. Maaaring gano'n dahil ang nasa isip natin yung chart. Okay? Okay, yung coming of Christ. Maaaring iniisip natin dahil si Paul ay sumusulat sa mga taga-Korinto, iniisip natin before yung tinatawag na the so-called 7 years tribulation. But again, ano po, yung 7 years great tribulation, tignan po ninyo kung mayroong ganyang expression sa Word of God. Wala din po yan. Tignan po ninyo kung kailan po mangyayari ang tinatawag na great tribulation. Magsisimula ba sa unang taon hanggang sa ikapito? Tignan po ninyo, mga kaibigan, mga kapatid. Ito po ay encouragement para mag-aral. Hindi po naghahamon para ibaba ang sinuman. Tignan po ninyo, mga kapatid, no? Kung kailan magsisimula yung tinatawag na great tribulation. Ginamit po sa scripture yan. Ayan. So, makikita ninyo, although may pagtalakay po ako dyan, gaya na sinabi ko, papyo lang po. Matthew 24, ginamit yan. And then, din po sa Revelation, ginamit yan, yung mga katagang yung great tribulation, no? That tribulation, meron din po sa Matthew 24. Pero kung po natin gawing period of time na 7 taon, dahil hindi po yan ang sinasabi ng Word of God. Yes, nasa loob siya ng 7 taon.
Pero mag-uumpisa ba yan? Yung tinatawag na Great Tribulation sa simula ng 7 taon? Saliksikin po ninyo mga kapatid at i-message niyo po ako. I will gladly receive your message. At huwag po tayo mag-away. Let the Word of God teach us and help us to understand the truth. Hindi ko po layuning lumikha ng kaguluhan dito mga kapatid. Dahil kung mali po ako, tulungan niyo po. Pero kung mali din po yung ating understanding nung una, malaking problema po yan mga kapatid. Lumalaban din po tayo sa katotohanan kung nagkamali tayo in the first place. Kaya hindi po tayo dapat nagbabangayan. At huwag po natin paglabanin yung ating mga doctrinal statement o kaya yung chart. Wala pong chart, I believe, na ini-endorse ang Word of God, maging si Paul. Ulitin ko, pure Word of God lang po. Okay. So, dito po sa verse na aking binasa, nandyan po yung coming of our Lord Jesus Christ na hinihintay natin. Nandyan din po yung the end. Then notice, sa huling bahagi ng verse 8, that you may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. Yung coming at day of our Lord Jesus Christ ay hindi pwede maghiwalay yan. Hindi lang po dito kay Paul tinuturo yan mga kapatid, kundi sa mga kasulatan. Kahit pa babalik po tayo mga kapatid sa lumang tipan. Okay? So napakahalaga sa issue niyan, sa coming of that day of our Lord Jesus Christ or day of Christ, yung paghihintay, yung waiting mga kapatid, na may kasamang patience. Itong mga taga-Thessalonica, meron po silang pasensya sa paghihintay mga kapatid. Halimbawa, sa 1:3 ng 1 Thessalonians, remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope. Yung hope nila of the coming of our Lord Jesus Christ. Yung coming niya, of course, to catch us up, to meet the Lord in the air, na tinalakay niya sa 1 Thessalonians chapter 4. Yung gathering na tinalakay ni Paul sa 2 Thessalonians chapter 2. Verse 1 at verse 2. Ano po? Ayan. So, kailangan ng patience, no? Sa paghihintay na yan. Sa aking talatang unang binasa kanina, waiting, no? Idodirect ng Diyos ang ating mga puso into the patient waiting. Ayan. Ang isa pang malaking problema mga kapatid, no, sa Christendom ay yung bang paniniwala natin na any moment darating ang Panginoong Kristo. Na since the time of Paul ay nag-i-expect na siyang darating mga kapatid. Meron po akong ginawang pagtalakay niyan na I hope na subaybayan po ninyo at I have proven na hindi po ganoon ang expectation ni Paul mula nung mag-umpisa ang kanyang ministry sa Acts chapter 9 hanggang pagkatapos ng Acts sa Acts 28, after Acts 28 at sinulat po niya yung mga tinatawag na after Acts 28 epistles or prison epistles. And then, kahit na nung siya ay mamamatay na, hindi po niya ine-expect na darating ang Panginoon. After his death, nag-predict pa siya kung anong mangyayari in the future. Dahil hindi po talaga totoo, mga kapatid, yung any moment na pagdating ng Panginoon. May aral po sa Word of God tungkol sa timing ng pagparito ng Panginoon. Hindi mag-iisip pa siya kung kailan niya gusto. Kung gugustuhin niya bukas, o sa susunod na taon, or any moment, or any time. Wala pong ganong expression sa Word of God na in any moment. Madalas na ginagamit pong 1 Corinthians 15:52. In a moment, in the twinkling of an eye. Ang ginamit po doon ay in a moment. Yun po ay isang specific na time na kung saan pag dumating ang Panginoon sa isang kisap mata, in a moment, bababago tayo. Hindi po yung coming of our Lord Jesus Christ ang in a moment sa context na yon, kundi yung changing of our body. So tignan po natin yung verse na yan. Yun yung mystery na inireveal kay Paul about the resurrection of our body or the changing of our body at the coming or day of our Lord Jesus Christ. No? Ayan mga kapatid. So, dito sa mga sulat ni Paul, tinuturuan talaga tayong maging mapagpasensya. Halimbawa, Romans chapter 8. Hindi ko na po babasahin lahat. But this speaks of the redemption of our body. Okay, sa Romans 8:23, binabanggit po dyan yung first fruits of the Spirit. Pakibasa nyo na lang po, the redemption of our body. Verse 24, we are saved by hope, but hope that is seen is not hope. What man seeth, why that he yet hope for? But if we hope, ano yung hope? Redemption of our body. Okay?
For that we see not, then do we with patience wait for it. So, yun po ang ibinubunga ng tamang understanding sa Word of God at tinuturuan talaga tayo. Pero kung maniniwala tayong any moment darating ng Panginoon mo, hindi po resulta sa patience yan. Lalo na kung may edad na tayo, gusto na nating dumating ang Panginoon. Kung may sakit, maraming problema, sana yung tinatawag nating rapture dumating na. Pero hindi po yan tinuturo ng Word of God. Marami pong malalabag na aral kung any moment at the time of Paul ay darating ang Panginoon. Hindi po makukompleto ang Word of God. Hindi po makakapag-predict kung ano mangyayari sa future. At sa ating experience ko, nakikita natin, magdadalawang taon na. At ito ay dispensation of grace. Yan ang nature ng dispensation na kinabibilangan natin. Long suffering of God. Salvation po yan. At very clear para sa akin mga kapatid, sa Word of God, sa sulat ni Paul, ang timing ng coming ng Day of Christ. At tinuturoan tayong maghintay ng may pasensya. Ganun din ang binabanggit ng Old Testament patungkol sa coming of Christ in relation to Israel naman. Ayan, halimbawa, Psalm 27 verse 14, wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Nung sinasalita po ito ng salmista, hindi pa po dumarating ang Panginoon sa unang pagkakataon. Wala pa po yun. No? Mas malayo na yung ikalawa. Pero sabi, wait on the Lord. At merong teaching tungkol sa kung kailan siya darating. Nakakamada sa Word of God. Hindi yung maghintay ka na ngayon at anytime darating. Hindi po ganon, mga kapatid. Psalm 37 verse 7, rest in the Lord and wait. Then, nandiyan po yung katagang wait patiently. Diba? Kanino? For Him. Wait for His Son from heaven. Diba? Sinabi rin ni Paul yan. Sino hinihintay natin? Waiting for Christ. Sila din. Pero way back in the Old Testament scriptures pa, meron ng ganyang turo. Okay? Fear not thyself because of who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Isaiah 25 verse 9, ganun din. And it shall be said in the day. May kaugnayan po rin sa day of the Lord. Lord is our God, we have waited for Him. So yan. Naghihintay sila sa Kanya, sa Panginoong Kristo, or the Lord. Ano po? And He will save us. This is the Lord. Okay? We have waited for Him. Diba? Yan din sinasabi ni Paul. Waiting for His Son. Waiting for Christ. Wait patiently. Ayan. Doon sa redemption of our body, sa coming of our Lord Jesus Christ. And then, hindi ko na po babasahin lahat. Isaiah 40 verse 31, but they that wait upon the Lord shall renew their strength, they shall mount up with wings as eagles, they shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. So, ito yung mga, of course, prophecy in relation to Israel about the second coming of Christ. Okay? Si Paul, nagturo din ng coming of Christ sa atin. Hindi na po tinawag na second coming dahil meron po tayong kaugnayan dun sa unang pagparito at wala na pong ibang coming kundi yung pagparito niya to meet us in the air, yung gathering natin. Pagbaba niya sa lupa, no? Ayan. Ang iniisip lang kasi natin ay dahil may chart na naituro, dalawang coming. Pero again, please, be patient dahil tatalakayin ko po yung mga verses o yung mga passages na binanggit yung mga kapatid. Ito po ay mga pauna, pahapyaw pa lang po ito. Kailangan nating magtiyaga sa pag-aaral ng mga kasulatan. Micah 7:7, therefore I will look unto the Lord, I will wait for the God of my salvation, my God will hear me. Notice dito sa paghihintay na ito, ang issue ay kung sino yung mga naghihintay ng may pasensya. Okay, sa bansang Israel ay yung mga believers. Ganon din kay Paul. Sino po yung tinuturuan ni Paul na maghintay sa Panginoong Kristo na may pasensya? Ayan. Yung pagparito, yung coming, yung day of our Lord Jesus Christ or day of Christ. Yung mga believers. Okay? Hindi po mga unbelievers ang issue. Okay? Kaya sa day of the Lord, kapag nakita po ninyo sa prophecy na galit, first anger, destruction, mga unbelievers po ang issue doon. Unbelievers sa bansang Israel, unbelievers sa mundo, dahil doon po sa Isaiah, no? Ay sinabi mismo ng Panginoon, no? 13, no? Isaiah chapter 13.
I will punish the world for their evil. Mamaya, maaaring masagasaan po natin o mabasa natin. Ano? Another verse na nagtuturo na maghintay sila is, therefore, Zephaniah 3:8, na kung saan meron ding issue ng Day of the Lord. Wait ye upon me. So, sino may sabi noon? Ang Panginoon. Ang Panginoon sa Kristo yan. Until the day that I raise up for the prey, for my determinations is to gather the nations. Yan. That I may assemble the kingdoms to pour upon them my indignation. So, Day of the Lord yan. Okay, so, merong judgment. Saan? Sa mga unbelievers yan, sa mga ungodly. Even all my fierce anger for all the earth shall be devoured with the fire of my jealousy. But isang side lang yan ng Day of the Lord. What about sa mga saved? So, what about sa elect ng Israel? What about din sa atin, na mga members ng Body of Christ? Tinalakay po ba ni Paul na yung Day of the Lord Jesus na yan, or Jesus Christ, or the Lord Jesus Christ ay may glorification sa atin? Of course. Yan, at tinitignan nga natin yung 1 Thessalonians 4. But wait, mga kapatid, diyan po ba sa issue ng Day of the Lord, wala po bang tinalakay si Paul na destruction din na isinulat mismo sa ating mga members ng Body of Christ? Hintayin po ninyo ang pagtalakay ko sa 1 Thessalonians 5 at 2 Thessalonians chapter 1. Pero basahin nyo na po, mga kapatid. Okay. Sa James chapter 5, sa Hebrew epistles na tinatawag, ano po? Looking forward to the future, no? May kaugnayan pa rin sa time past scripture, sa mga promise ng Diyos tungkol sa coming of Christ, ano po? Upon the earth. So, sabi ni James sa mga believing remnant no, scattered abroad, be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. So, again, yung salitang patience ay associated with the coming, kagaya rin kay Paul. Behold, the husbandman waited for the precious fruit of the earth, and at long patience for it. Nandiyan po yung long patience. Isang magsasaka, naghihintay po siya sa mahalagang bunga, okay, na kanyang itinanim sa lupa, of course, until he received the early and latter rain. So, of course, hindi agad-agad na pag nagtanim ka ay any moment mag-aani ka. So, dadaan yan sa proseso. May ulan, of course, tutubo muna yan, mauulanan, and then hanggang sa, kung yan ay, halimbawa, palay, no, sa atin ay mga 3 months. Hindi po any moment na darating. Ganun din yung coming ng Panginoon. May timing talaga yan at nakakamada sa Word of God yan, mga kapatid. Maging yung coming niya for us, for the church, the body of Christ. May teaching na maliwanag si Paul dyan. Kaya lang, naituro na po sa atin na any moment. But again, you cannot prove that in the Word of God, even in Paul's epistles. Kundi ang tinuturo ay, we should wait and patiently wait for the coming, na kahit na hindi po umabot sa ating buhay ngayon, ay mamumuhay pa rin tayo sa Word of God. Yun po ang issue. Hindi po ba tayo natutuwa na kahit nadatnan tayo ng kamatayan, nakapaglilingkod tayo, at nai-apply natin yung patience sa paghihintay sa Panginoon dahil hindi pa natin nakikita na ngayon yung timing. Kung nag-aaral po tayo ng Word of God, mga kapatid, ay malalaman po natin yan, no? Rightly dividing, all scripture rightly dividing. Ayan, mga kapatid. Now, itong the day of the Lord ay, gaya ng sinabi ko, yan din yung kanyang coming. Pag sinabing Day of the Lord, coming, associated yan. Pag sinabing coming, I'm looking forward to the, I'm talking about the second coming. Ano po? Yung coming na yun ay Day of the Lord or Day of Christ sa mga sulat ni Paul. Ano po? At by the way, bakit naman po natin, pasensya na po, hindi ko po kayo pinipilit, sasabihin iba ang Day of Christ sa Day of the Lord. Sino po ba si Christ? Hindi po ba siya ang Lord? Sino po ba yung Lord dun sa Day of the Lord? Hindi po ba si Jesus? May verse na yan. Hindi po ba si Kristo? Kung sasabihin natin magkaiba ang Day of Christ at Day of the Lord, magkakaroon po tayo ng malaking problema, mga kapatid. Yan din po yung paniniwala ko noon. Dahil pag binabasa mo ang 2 Thessalonians chapter 2, halimbawa, mga kapatid, puntahan po natin ang 2 Thessalonians chapter 2. No? Tignan mo ninyo mabuti yung konteksto, mga kaibigan, mga kapatid. Ano po? At just believe what the verse says. At huwag po nating ipilit na hindi, mali yan, ganitong order. No? Halimbawa, 2 Thessalonians 2:1, now we beseech you, brethren, by the coming, notice, of our Lord Jesus Christ. Nandiyan po yung coming.
Pareho sa prophecy. Okay? And, ang malaking problema kasi dito is sa mga nagsasabing magkahiwalay, yung coming na yan, doon sa gathering, yung gathering together unto Him is walang iba kundi catching up. Yun yung we will meet the Lord in the air. Pero dito, ang order dito is coming of our Lord Jesus Christ. Kung sabihin natin itong coming na ito, ay ito yung first coming, no? O okay, yung sa chart natin, no? I should say, sorry. Sa mga dispensationalists kasi, rightly divided, may two phases of Christ coming. Yung dinatawag na secret coming. Ano po? Kaya nga po gagamit ka ng theological term para may explain. Pero wala po sa Word of God. Coming lang ang sinasabi ni Paul. And then another coming yung sinasabi sa at the end of the 70th week. So, yun yung second coming. Yan. Pero it cannot be denied. May dalawa. Dahil bababa ang Panginoon. Kung pupuntahan ng 1 Thessalonians 4:10, the Lord Himself shall descend from heaven. Sa unang coming ng Panginoon, nag-descend siya mula heaven. Etong coming sa 1 Thessalonians, magdi-descend. Ang malaking problema natin, sabihin natin iba. So, bababa siya before the 70th week, and then babalik na naman muli. Ganun ba explanation po kaya ni Paul? O dahil lang po may chart na po tayo at meron na po tayong doktrina na kung saan ay yun na po yung ating tinitindigan sa mga bagay nito. Pero again, hindi ko po kayo pinipilit. Pero tignan po ninyo kung yun po bang tinuturo ni Paul. Bago po itong mga pre-trib, mid-trib, post-trib na yan, hindi ko na po ginagamit. Meron na pong teaching ang scripture, mga kapatid. So ito po, halimbawa, yung coming of our Lord Jesus Christ dyan binanggit at yung gathering. At naunang binanggit yung coming. Then sa verse 2, that ye be not soon shaken in mind or be troubled, neither by spirit nor by word nor by letters from us, as that, notice, the day of Christ. Diba? Yung coming, may day, okay? May day of the Lord, day of Christ, day of the Lord Jesus, day of our Lord Jesus Christ. Sa prophecy, the day of the Lord, coming po yun. Okay? Yung kanyang yung day of the Lord speaks of His coming at yung coming niya speaks of a day of His coming. Meron pong verse na ganyan, mga kapatid. Dito po ay the day of Christ. Ano po yung day of Christ? Of course, sa context, yan po yung coming ayon sa verse 1. Na kung saan sa coming na yan ay may gathering. Then look at verse 3, let no man deceive you by any means for that day. Ano po yung tinutukoy na that day sa verse 3? Of course, kung babalik ka sa verse 2, the day of Christ. Hindi po pwede magkahiwalay. At ito yung magiging problema natin. Ano yung day of Christ? Ginamit din ni Paul yan sa kanyang mga sulat. And it speaks of us. Paul is speaking to us. Day of Christ. Till the day of Christ. Philippians 1:6. Magiging yung paggawa ng Diyos sa atin is until the day of Christ. Pero bago mangyari yung day of Christ, ano yung sinasabi ni Paul na mangyayari muna? Look at verse 3. Let no man deceive you by any means, for the day shall not come, except there come a falling away first. So, meron munang mangyayaring falling away. Ang dami pong iba-ibang interpretation dito. Ang iba, sinasabi na rapture daw po ito, the so-called rapture, falling away. Pero isipin mo kapatid, no? Catching up, falling away, mahuhulog palayo. Sa wordings pa lang, magkaiba na. Kaya nga, ang ginagawa ko noon ay pupunta ako sa Greek. Mali siguro yung understanding ko kasi sa chart ganito, pero hindi ko nasusundin ang KJV. Okay? Ano po ba yung falling away? So, you have to study. Dahil ang sinasabi dito, mauna yung falling away, and then, ang sumunod ay, sa order ay, and that man of sin be revealed, the son of perdition. Sino po yun? So, mauna yung falling away, and then, i-reveal si man of sin, the son of perdition. Alam natin kung sino yan, si Antichrist yan sa context. Falling away, revelation of the man of sin, saka pa lang darating ang day of Christ. So kung ang day of Christ ay sabihin mo before the 70th week, hindi po tama ayon sa order ng verse na ito, sabi ni Paul. Hindi po ang chart ang final authority. I'm sorry to say. Word of God. Ang problema ng marami ngayon, hindi tayo appointed to wrath, but wait for me to explain that. God delivered us from the wrath to come. Yes. Ano po ba yung wrath to come? Totoo yan. I believe. Tama si Paul. Lahat ng mga sinabi niya dyan ay tama. Ano po ba yung wrath to come? Yun po ba yung 70th week? God hath not appointed us to wrath. Yun po ba kaya yung 70th week?
Hindi kaya dinefine ni Paul yan sa kanyang mga sulat? At anyway, sino po ba ang subject of God's wrath? Pag pinag-uusapan na po ang God's wrath, konting pahapyaw sa Day of the Lord sa 1 Thessalonians. When they say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them. Meron din po sa yung expression na yan doon sa Isaiah, yung destruction cometh from the Almighty. The Lord yun. Day of the Lord po ang issue. Sino po ang kinaukulan? Mga believers ba sa Israel? Mga believing members ba ng body of Christ? So context, kung titignan natin sa mga susunod at sa sulat ni Paul, no? So dalawa magkasunod. Hindi po mga believers ang issue dyan. Hindi believers sa Israel, kundi mga unbelievers sa Day of the Lord na darating after the 70th week. Maaaring iniisip nyo. Pero sinabi dyan, as a woman in travail. At yan ay ginamit sa Jeremiah 30. Hintayin nyo po yung explanation ko tungkol sa bagay na yan, mga kapatid. May paliwanag po ang scripture. Anyway, hindi ko po explanation. Sorry. No, I should not claim that. Explanation po yan ng Word of God. Napakahalagang issue nito, kaibigan, kapatid. Hindi po ito biro. Ay isang malaking pagkakamali sa kasulatan na ituro mo na matagal na panahon at marami naniwala sumunod. Yun pala ay mali. Mananagot po tayo, mga kaibigan, mga kapatid. So, encouragement ko po, mag-aral po tayong mabuti at magsaliksik na mabuti. Huwag po tayong maghatulan. Hindi po tayo magkakaaway, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi po ako nagpo-promote ng religion. Wala po akong denomination. Wala po akong organization. Ayaw ko na po sa religion. Ayaw ko na po sa denomination. I am just a member of the body of Christ who is promoting the truth, teaching the word, rightly dividing. At wala pong kumukontrol sa akin kundi Word of God, ang Panginoon. I thank God na naintindihan ko ang kanyang grace at ang kanyang salita. And ang nais ko at adikain ay this is not to exalt myself, just to magnify the Lord Jesus Christ, to honor Him, and to magnify His Word. Dahil nasa Word of God po yan. Okay, balik po tayo dito. Notice, kanina, yung coming ay may day. So, day of Christ coming or the Lord's coming or the day of His coming. Meron po bang scripture na ganyan? Meron. Malakay 3:2. But who may abide the day of His coming? So, napansin nyo? Yung coming of our Lord Jesus Christ ay may particular day na binabanggit. Pag binanggit ang day of His coming or day of Christ, coming po niya yun. Pag binanggit ang coming, may day na issue. Throughout the scriptures, sa prophecy at kahit kay Paul, mga kapatid. Paano natin sasabing magkakaiba yan? Sinabi po ba ni Paul na magkaiba? Yun po yung tanong, mga kapatid. 2 Peter chapter 3. Again, ang issue ay the day of the Lord. Sa verse 10, no? At sa context, verse number 4, halimbawa, and saying, where is the promise of His coming? So, pag binanggit po yung pangako ng coming ng Panginoon, hindi maiwasang yan ay mangyayari sa day of the Lord. Dahil may day of His coming. So, sabihin po natin second coming, gamitin ko lang po yan, mga kapatid. Ayan. For the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. Then sa verse 10 na, but the day of the Lord will come as a thief in the night. Nandyan po yung mga katagang thief in the night. Marami po ang naka-misunderstood o hindi sorry po, na hindi po nakita yung tamang interpretation ng thief in the night. Hindi po ibig sabihin ito na magsisimula ngayon yung reference of time na ang Panginoon ay darating na parang magnanakaw anytime. Hindi po ganon. Ginagamit din po yan ng ilang mga hindi rightly dividers na tinatawag na post-readers pero hindi nga rightly dividing at ito yung mga verses nila. Well, bago po mangyari na darating ang Panginoon as a thief in the night, may mga events. After those events, pag natapos na po yung mga yan, pagkatapos na po ng 70th week, mga kapatid, no? Na-fall away na po ang Israel, na-reveal na ang man of sin, day of the Lord, yun po yung mga pangyayari. Maalala nyo sa Matthew 24, konting patalastas, yung day at hour ng kanyang coming, no? Pagkatapos ng mga events na yun na nakalatag sa Matthew 24, hindi na naka-detalye, pero hindi sinabi kung anong oras. Pero, darating siya as a thief pagkatapos ng mga events. Ano nasusundan yung ibig sabihin?
Okay? So, yung nag-aaral ng prophecy, limbawa sa bansang Israel, at that time, nandun sila sa Israel, nakikita nila yung mga sinasabi ng Word of God, yung prophecy sa Daniel, yung sinabi ng Panginoon sa Matthew 24, at pati itong sinabi ni Paul sa 2 Thessalonians chapter 2. Pag nakita nila yan, yung si Antichrist, ano po, alam na nila na kapag dineklara ni Antichrist ang kanyang sarili na Diyos, magaya ng binanggit din ni Paul, sa Daniel, marami yan, 9, 11, marami po yan, sa Word of God. Alam nilang nagsimula na yung second half ng 70th week. Okay? At may specific na bilang, 1,240. Ganun po yung mga bilang, no? Bakit 1,240? Hindi ba 31 ang araw ng isang kalendaryo natin? Well, hindi po yan ang sinusunod. Yung prophetic calendar, tawagin ko lang po ganun, ano po? Ay hanggang 30 lang isang buwan. Kaya kung i-multiply mo yung 3 taon at kalahati, 42 months yun, at yung bawat month nun ay 30 lang ang isang buwan sa prophetic calendar. Kaya kung di ko nagkakamali is 1,200, nakalimutan ko exact number, 240 or 260, 240 po yata, no? Bilang po nyo, 3 times 42, no? 30. So, mabibilang po ninyo yun, yung 42 months ay 30 days po ang isa. So, meron pong ganyang bilang na po, no? Silipin ko lang po saglit mga kapatid dahil ayaw ko pong magkamali. Punta po tayo sa Revelation, halimbawa, chapter 11. Ito po itungkol sa dalawang witnesses, si Moses at saka Elijah, I believe, mga kapatid. Ano po? May ganyan pong counting, halimbawa, sa verse 2, binanggit po dyan ang 42 months. So, ayan. And then sa verse 3, binanggit po sa last part, 1,203 score days. 1,260 pala. So, ayan. Perfect ang Word of God, ako hindi. Salamat sa kanyang salita. So, ganun po mga kapatid. So, ayan. Balik po tayo dito sa ating pinag-uusapan. So, malinaw po sa mga sulat ni Paul. Comparing scriptures with scriptures, prophecy and mystery. Wala pong dalawang first coming, although prophetic yung isa, Israel ang issue, pero sa mystery na reveal kay Paul, may kaugnayan, yung first coming na yun, although hindi lahat, pero malinaw, ang reference pa rin ni Paul ay yung coming ni Christ in the flesh, yung death niya on the cross for our salvation, at binanggit niya sa kanyang mga salita. What about yung tinatawag na second coming? Iba rin po ba kaya yun? Well, kayo po ang humusga. Mag-aaral po tayong mabuti, mga kapatid. Ano po? Huwag po kayong matakot. Sabi po ng iba kasi, tinuro sa atin, kung dadaan tayo sa tribulation period, mapupugutan tayo ng ulo, hindi tayo appointed to wrath. Yun kaya ang ibig sabihin ni Paul doon? Sino po bang appointed to wrath? Tayong hindi appointed to wrath. Ano po ba yung wrath na yun ayon kay Paul? Basa lang po kayo. Sa susunod na sulat, 2 Thessalonians, makikita ninyo kung bakit sinabi ni Paul, hindi tayo appointed to wrath. At ano yung wrath na yun? Sa 2 Thessalonians 1, basahin po ninyo, may wrath of God doon, vengeance upon the ungodly, them that know not God. Hindi tayo kasama doon. So, hindi po yun ang issue na hindi ka dadaan doon, mga kapatid. Ang issue ay hindi po tayo subject of God's wrath. At Jacob's trouble po ang issue doon, hindi po the body of Christ trouble. Ayan. Hindi po talaga itinalaga ng Diyos, but to obtain salvation or glory. At isa pang bagay, sa coming of our Lord Jesus Christ, sa prophecy, hindi lang puro destruction at vengeance. Meron din glory. Glorification. Punta po tayo sa Isaiah chapter 13, mga kapatid. Okay, dahil wala na po tayong oras, ay quick reading lang po, mga kapatid. Ano po? Isaiah chapter 13. May ipapakita po ako ilang mga verses at hopefully ay magkakaroon po ako ng time uli na talakayin po ito. Isaiah chapter 13, which speaks of the day of the Lord. Halimbawa, pansinin po natin, mga kapatid. So, it cannot be denied na meron pong destruction from the Almighty sa verse number 6 ng Isaiah 13. Okay? At dito rin sa verse 8 ay as a woman that travaileth, gaya ng sa 1 Thessalonians 5. Okay? And then sa verse 9, behold, the day of the Lord cometh. Okay?
cruel both with wrath and fierce anger. Tama naman po yan, no? But, of course, hindi po natin dapat i-left out yung context. Hindi lang dito, kundi maging sa iba pang chapter na sinulat na Isaiah. So, verse 11, I will punish the world for their evil and the wicked. So, hindi po tayo kasama dito. Hindi po kasama ang mga believing Jews sa Israel dito sa sinasabi na ito ng Diyos tungkol sa Day of the Lord. Okay? Now, balik tayo saglit mga kapatid sa chapter 2 ng Isaiah. No? Isaiah chapter 2 na kung saan unang tinalakay before chapter 13 ang Day of the Lord. Okay, chapter 2. So, dito, sa context ng chapter 2 ay kung halimbawang babalik tayo sa verse 1, verse 2, verse 3, millennial kingdom na po yan. Pero saklaw pa rin ng Day of the Lord yan. At ng last days na tinatawag. Okay, another issue po yan mga kapatid, tungkol sa last days. Now, halimbawa, punta po tayo sa chapter 2, okay? Dito po tayo sa verse 11. Okay, bago verse 11 ay we can see dito sa mga verses na ito, halimbawa, pwede po verse 10 na lang po muna, no, verse 10. Enter into the rock and hide thee in the dust for fear of the Lord. So notice, meron talagang fear, no, dahil may wrath of God. Pero notice, and for the glory, meron glory of His majesty. Okay, naalala niyo si Pedro, sabi niya 1 Peter 1:11, sufferings of Christ and the glory. Okay? First coming, glory. Yung glory, second coming. At para kanino yung glory? Para sa mga believers. Okay? Tayo ang sa Israel, yung kinaukulan ng glory na yon, particularly sa kanila na sinasabi ni Pedro. At yun din ang sinasabi ng prophecy. Sa verse 11, o sa verse 10, binabanggit po dyan yung the glory of His majesty. So, sino po ang makikinabang? Ang mga believers, mga believing Jews na mag-enter sa kingdom. Then sa verse 11, the lofty looks of men shall be humbled. Ito yung mga unbelievers. And the haughtiness of men shall be bowed down. You notice, and the Lord alone shall be exalted in that day. So, kaya sinasabi ko po na after the 70th week ito, dahil ang Panginoong nag-iisa ang itatanyag sa araw na ito. Hindi po ito sa loob ng 70th week dahil itatanyag po ni Antichrist ang kanyang sarili. Upo sa templo at dideklara niya ang kanyang sariling Diyos. So, it cannot be inside the 70th week dahil the Lord alone, nag-iisa, shall be exalted. It must be after dahil igugupo niya sa Antichrist. Inulit po yan, no? In verse 12 ay Day of the Lord. Then mag-jump po tayo sa verse 17. Nandyan po uli yung mga katagang the Lord alone shall be exalted in that day. Ayan mga kapatid. So, sa context, maliwanag na ito'y after the 70th week. Wala na po si Antichrist yan. Yun po yung punto mga kapatid. At yun din po yung ipinupunto ni Paul. Yung Day of the Lord Jesus, Day of Christ, Day of our Lord Jesus Christ, coming of our Lord, Day of Christ sa 2 Thessalonians 2, dalawang bagay. God's wrath upon the ungodly, pareho sa prophecy, ganun din sa atin ngayon. Tignan niyo yung 2 Thessalonians 1, 6-8, hanggang 9. Pero pagdating sa verse 10, ng 2 Thessalonians 1, when He shall come to be glorified in His saints. Day of the Lord yan, day of His coming, Day of Christ. Glorification na mga Kanya. The Lord Jesus Christ shall be glorified in. Saan po malululhati ang Panginoong Kristo? In His saints. And to be admired in all them that believe. Tayo po ang kinakausap. Ba't tayo matatakot? Sa araw na yan na magiganti ang Panginoon, magpapakita ng galit, hindi naman tayong issue. Yan. So, babalikan ko po yung mga context na yan. Wala na po tayong oras. Maraming salamat sa inyong pakikinig, pagtityaga, pakikipag-aral. Nakikiusap po ako mga kaibigan, mga kapatid. Huwag po tayong tumigil sa pag-aaral. Hindi po tama na magkaroon tayo ng religious attitude. Sayang, member tayo ng body of Christ at may perfect word of God tayo. Huwag po tayong patali sa religious system, sa denomination, okay, o sa ating emotion, kundi sa word of God. Alam kong marami kayong magiging tanong, pero humingi po ko ng mahabang pasensya at matyagang pag-aaral. Bagamat sinabi ko yan, hindi ko pa rin po ipipilit pagkatapos kong talakayin ang lahat ng mga ito.
Yan po yung ang aking paniniwala, mga kapatid. Kung ikaw, kaibigan, kapatid, kamag-anak, hindi ka pa nakatitiyak ng iyong kaligtasan, hindi pa wala ang lahat. Ang Panginoong Kristo, ang tanging tagapagligtas, siya ay namatay dahil sa iyong kasalanan, nagbuhos ng kanyang dugo para sa katubusan ng lahat mong kasalanan. Nag-o-offer ang Panginoon ng kaligtasan, libre, walang bayad, kaloob yan. Kung nakakatanggap ka ng regalo ngayong Pasko, yan ay pansamantala, material na bagay. Ang regalo ng Diyos ay kaligtasan. Ephesians 2:8-9, by grace through faith. Hindi po sa iyong sarili yan. Gift of God yan, not of works. Hindi sa pamamagitan ng pagdalo sa church, pagpipray by the Lord Jesus Christ, dahil siya nag-suffer, siya nagpadanak ng dugo para sa iyo. Para sa iyong kaligtasan, kapatawaran ng lahat mong kasalanan, magkakaroon ka ng kaligtasan, libre, sa iyo yan forever, buhay na walang hanggan, pag-asa sa pagbabalik ng Panginoong Kristo with glorified body. Hindi ka nakalaan sa puot kung ikaw ay nasa Panginoong Kristo. Kung ikaw naman ay anak na ng Diyos, magpatuloy ka sa pag-aaral, pagsasaliksik. Huwag po tayong paggamit sa religious system. Makapaglilingkod po tayo, mga kapatid, sa Panginoon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita, ng walang religious affiliation. Nasa inyo po kung sasali kayo, but I decided not to affiliate myself with any religious organization. I believe na ako ay member ng body of Christ. I am in Christ, I have a perfect head, perfect word of God. And God is working powerfully, mightily through the power's word in me, in us, the church, the body of Christ, through the all scripture, rightly dividing perfect word of God, in the King James Version. Paggamit ka, makibahagi ka sa isang church o isang grupo na nagtataguyod ng katotohanan at kumakalaban sa religious system. Maraming salamat at hanggang sa muli, tayo po ay magwakas sa pamamagitan ng maikling panalangin, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan at katapatan. Salamat po, natutuwa ang inyong salita, bagamat hindi kami perfect po ang inyong salita at ito lamang po ang aming mapagkakatiwalaan. Salamat sa bawat isang nakibahagi at nawa ay maging hamon sa amin, hindi para magsiraan, magbangayan, kundi hamon para mag-aral, tuklasin ng katotohanan, itaguyod ito na ikaw ang naitatanyag at ang iyong salita sa pangalan po ng Panginoong Kristo namin tagapagligtas. Amen. Maraming salamat. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Grace and peace to us all in Christ. Hanggang sa muli.